ng aking pagkakamali. At hindi pa nagkamali si Dragon Lord. Opisyal na tinanggap ni Yanner bilang disipulo. Di dapat magkakakilala bilang estudyante. Nakakainis. Hindi siya disipulo ni Dragon Lord. Patay na si Wushuang. Wala na akong magagamit ngayon. Kung ginamit niya ako bilang ang nakakainis na Dragon Lord, baka magamit ko siya ng kaunti. Bakit ka nakaluhod sa harap ng pintuan ng aking hukbo? Pakiusap, Dragon Lord. Tulungan niyo ako. Ngayon, nalulung ang hari sa kanyang kalalakihan at ang maliit na opisyal ng Daksha ang nanamumuno. Kahit pa si Yuoshwang ang ama ng dalagang Yanner. At ang tatlong matatandang leader ng Angkanye ay pinansala ng isang traidor. Ang traidor ba ang tinutukoy mo ay si Yeshwan? Tama. Pakiusap, Dragon Lord. Buksain niyo si Yeshwan. Ang nakakapanggisang Dragon Lord ay ngayon nasa lungsod ng Dragon. Hindi ako pwedeng pumasok at maghiganti para kay Wushuang. Baka hindi ko pwedeng awayin ang hari dahil lang sa isang kalalakihan. Ngunit kung hindi niya ito matanggal, mapanganib ang Daksha. Hindi ba gusto mong maging aking disipulo? Kung matatanggal mo si Yeshwan, tatanggapin kitang disipulo. Opo, gagawin ko ito. Hindi ko kayo bibigoin. Hindi ko ipapahamak ang guro. Yeshwan, ito ay para sa Daksha, para sa bayan at mamamayan. Huwag mo akong sisihin. Hindi pwede. Naabutan na ako ng Dragon Lord. Dalaga, ako muna aalis. Bukas, magpapadala ako ng tao para makipag-ugnayan sa'yo. Opo. Paumanhin, guro. Yeshwan, paano ko napunta rito? Yanner, nakita mo bang isang taong may maskara? Duman ba siya rito? Anong silbi ko nakita? Anong silbi ko hindi ko nakita? Anong plano mo? Napakapanganib ng taong yun. Kung makita mo siya, dapat mo agad sabihin sa akin. Panganib? Sinong natatakot? Ito ay isang Tenlong Estate pa. Tira nito ni Dragon Lord. Anong panganib? Hoy, hindi mo pa nasasabi. Bakit ka narito? Dito ako nakatira. Kung hindi dito, saan pa? Yana, hanggang ngayon, duda ka pa sa aking pagkakakilalan? May nagsabi ba sa iyo ng kahit ano? Hanggang ngayon ay nagpapanggap ka pa bilang Dragon Lord. Akala mo ba madali mo ko lokohin? Kakatapos ko lang makita ang tunay na anyo ng Dragon Lord. At tinanggapan niya akong maging disipulo. Nagpatala ka sa maskarang guro? Oo, tama. Ikaw! Agad kang lumuhod at aminin ang pagkakamali mo. Ano ba talagang tingin mo sa sarili mo? Naakalain mong pwede mo ako patalunin. Yeshwan, wala kang kwenta. Naglakas loob ka pang hampasin ako. Tama ba sa mga magulang kong ginawa mo? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, talaga kang nagkasala sa aking ama at sa aking ina. Ha, naiintindihan ko na. Naiinggit ka ba sa akin dahil napakagaling ko? Kaya lang, sabi ko na sa sarili ko, bakit ka pa ulit-ulit na nagpapanggap bilang Dragon Lord? Kaya pala, para hadlangan akong maging disipulo. Natupad ko na ang pagiging disipulo. Hindi mo ba nararamdaman ang sakit sa loob mo? Hindi ka na makatwiran, Yanner. Maghihiganti rin ako sa iyo balang araw. Nakakainis ka, Yeshwan. Dati iniisip ko pa na dahil sa utang ng loob sa aking ina, pinapahintulutan kitang ipakausap para sa'yo. Pero sinampal mo ako. Siguradong pagbabayaran kita. Paano nagkaroon ng susi sa Tenlong Estate ang walang kwentang yun? Hindi kaya totoo ang sinabi niya? Hindi, imposible. Ako mismo nakakakita sa guro. Siguradong ginamit niya ang pabor ng hari. Para gawin ng Tenlong Estate ng guro. Tama, ganito nangyari. Nakakainis. Nandito na. Ginang Yi. Kumpara kay Ginang Yi, mas gusto kong tawagin Ginang Zhao. Babae. May kasunduan ka nun kay Wushuang. Kahit hindi pa opisyal, para na rin siyang kalahating anak ko. Pwede ba kitang tawagin ganito? Siyempre pwede. Dahil andito ka na ngayon, siguro, alam mo na kung anong gagawin mo. Siyempre, sa panahon ngayon, pinangungunahan ng mga paborito ng hari ang Daksha. Dapat tayong lumabas at kumilos. Pero si Yeshwan ay may proteksyon ng hari. Paano tatapusin ni Ginang Zhao ito? Mangyaring ipakita ang kapangyarihan. Ikatlong henerasyon na pinuno ng pamilyang Yi. Para ipaglaban ng katarungan para sa aking anak na si Wushuang. Sinabi ko na, huwag ako istorbohin kung hindi mahalaga sa buhay o kamatayan ng pamilyang Ye. Huwag niyo akong istorbohin. Master mo, ang aking anak na si Ye Wushuang ay kasalukuyang pinakabatang pinuno ng pamilyang Yi. Kamakailan lang ay brutal at minatay ng maraming tao. Kasama sa pagpatay ay ang tatlong matandang leader ng pamilyang Yi. Ang pamilyang Yi ay nasa bingit na ng kapahamakan. Kaya ako'y napilitan humingi ng tulong sa inyo, Master. Ano? Sino ang may lakas ng loob na sadyang hampasin ang pundasyon ng pamilyang Ye?
Akala ba niya hindi umiiral ang master? Hindi ko alam. Sinasabi ko sa'yo. Siya ang paborito ng hari. Ginamit niya ang pabor ng hari sa kanya. At basta may hindi pagkakaunuan, kinukuha niya ang fiancé ng aking anak na si Xuan Yan-er. Pagkatapos, ang aking anak at ang tatlong matandang leader. Ngunit hindi sinasadya na sa kanilang kapangyarihan ng hari. Kaugnay ito ng hari. Ang pamilyang Ye ay konektado sa lahat. Bawat galaw ay may epekto. Ano gusto niyong gawin ko? May hindi pagkakaintindihan. Ako'y lumapit sa inyo, hindi upang maghiganti sa hari. Nais ko lamang napatayan ng salarin. At ibalik ang katarungan sa Daksha. Naiintindihan ko. Samahan niyo ko. Opo. Kinang Zhao, sa palagay mo ba, ang master ng pamilyang Yi ay kayang patayan si Yeshuan? Alam mo ba kung bakit ang pamilyang Yi ay nangunguna sa apat na sinaunang pamilya? Alam mo rin ba kung bakit namatay ang tatlong matandang leader at ang tatlong natitirang pangunahing pamilya ay hindi na nga sa pamilyang Yi? Posible ba na dahil sa matanda? Tama, ang matanda ay isang general ng imperyo ng Daksha hanggat siya ay buhay. Kahit ang hari ay bibigyan siya ng respeto. Dahil sa kalahati ng imperyo ng Daksha ay nasakop niya. Kung ikukumpara siya kay Longjun, sino ang mas malakas? Sa lakas, mas malakas si Longjun kaysa kasukdulan ng matanda. Kaya lang ay nasa antas ng digmaan, samantalang si Longjun ay nasa antas ng kataas-taasang mandirigma. Pero sa prestehyo at respeto, ang matanda ay walang kapantay sa mundong ito. Naiintindihan ko na. Dali na, huwag hayaan ang matanda na maghintay. Ninang, halos gumaling ng mga paa mo. Pagkatapos kong tuluyang alaysin ang panganib ng pamilyang Ye, maaari ka nang tumayo nang walang pag-aalinlangan. Yes, Xuan. Lumaki ka na at naging ganap na malakas, kaya hindi na kita papahirapan. Ngunit sa lahat ng bagay, dapat mong alamin ang tamang sukatan. Naiintindihan ko, Ninang. Yes, Xuan. Alam ko may pabor ka mula sa hari. Ngunit sa mga bayani tulad ni Longjun ng Daksha, dapat pa rin tayong magpakita ng angkop na paggalang. Hindi mo dapat sinakop ang bahay ng iba. Iyan ay hindi tama. Hindi, Ninang. Ito talaga ang bahay ko. Ako nga. Yeshuan! Lumabas ka! Yes, Xuan. Sino yon? Hindi ba baka si Longjun mismo ang padala para magtanong ng pananagutan? Kung talagang hindi kaya, hilingin natin sa hari na ibalik ang bahay at doon tayo muling manirahan. Sige na. Ninang, huwag kang mag-alala. Dapat ito para kay Yan-er. Kung hindi ka naniniwala, sasamahan kitang tingnan. Yan, Sinong mga taong ito? Ma! Lumayo ka! Ma, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makihalubilo sa taong yan? Bakit nandito ka na naman? May ginagawa si Yeshuan para gamutin ang aking paa. Gamutin ang paa? Ano pa bang gagamutin? Gano'n na katagal niyang ginagamot ang paa mo at wala pa rin pagbabago? Sa totoo lang, tama na. Huwag ka munang magsalita. Manood ka na lang dito. Ikaw ba ang pumatay sa aking apo? Kung ang tinutukoy mo ay si Yeo Shuang. Tama, ako ang pumatay sa kanya. Sa harapan ko, kaya mo pa rin maging pantay at magalang. Tunay ang talento. Sayang lang at nagamit mo sa maling paraan. Isa kang lalaking 7 talampakan ng taas. Hindi iniisip ang paggawa ng karangalan, kundi itakwil ang dangal. At naging alipin ng pagnanasa. Nakakalungkot! Master, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Baka humaba pa ang gabi. Pagdating ng hari, mahihirapan na tayo. Batang lalaki, hindi ako pumapatay ng walang pangalan. Mas mabuti na ikaw na humarap sa parusa. Matandang gago, bakit parang nalilito ka na? Hindi mo alintana ang tama at mali at nakikinig lang sa isang panig. Gusto mo na akong humarap sa parusa? Ano ka ba? Pangahas! Hindi ba ikaw ang pumatay sa apo ko? Naitanong mo ba sa kanila? Paano nila ako trinato? 16 na taon na nakalipas. Ang aking ina ay pinatay ng mga ina nilang yon. Noon, si Yeo Shuang ay 2 taong gulang pa lamang. Isipin mo nga, inutusan nila isang 2 taong gulang lang na pumatay sa aking ina. May puso ba yon? Master, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Sa anumang paraan, ang katotohanang pumatay siya kay Washwang ay hindi mababago. Tama! Kung ikukumpara sa isang alipin ng laman, mas gusto kong maniwala na sa sariling pamilya ng Ye ay may katotohanan. Kung ayaw mo humarap sa parusa, ako na mismo ang gagawa nito. Tumigil ka! Magandang araw, Pinuno! Bakit ka nandito? Kaya kong iusin ang sitwasyong ito sa sarili ko. Hindi ordinaryong tao si Ginongi. Kung hindi kinakailangan, mas mabuting huwag nang makialam sa kanya. At siya ay isang matuwid na tao. Sigurado ako, hindi siya makikihalo sa mga tuksong halimaw. Hayaan mo muna ako makipag-usap sa kanya. Master, nakita mo ba? Ang hari ay hayagang itinatakwil ang batang ito.
Naninira ka sa pangalan ng hari! Kung hindi ako nagkakamali, ang kasama ng pinuno ay isang malakas na mandirigma sa pinakamataas na antas. Parang iniisip ng pinuno na ako'y matanda na at hindi na makakabuhat ng espada. Kaya pinipilit ako ng konti. Huwag kang magalit, Ginoong General Yi. Ikaw ang pinakarespetado ko. Paano ko hindi kayo igagalang? Ngayon, ako'y dumating upang tingnan lamang kung mayroon anumang hindi pagkakaunawaan. Na siya raw ay pumatay sa aking apo at pinatay ang 3 pinuno ng pamilyang Yi. Naging katotohanan na maaring patunay ito ng lahat. Ginoong General Yi, ang pagkamatay ni Ye Washwang at ang 3 pinuno ay bunga ng kanilang sariling pagkakamali. Dahil paulit-ulit nilang sinalubong ang hangganan ni Ginoong Yi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba pwede na igalang ang young master ng Yi ang isang alipin? Hindi mo alam, Ginoong General Yi. Si Ye Washwang ay mapagmataas at bata pa lamang. Una, inagaw niya ang kasintahan ni Ginoong Yi at inararo pa ang puntod ng ina ni Ginoong Yi. Totoo bang mga sinasabi mo? Bakit nga ba? Hindi ninyo ito nasabi sa akin noon. Ginoong General Yi, pasensya na. Ako at si Yeshwan, mayroon kaming kasunduan sa kasal. Ako mismo ang pumili. Hindi ko alam tungkol sa kasunduan sa kasal nilang dalawa o sa pag-araro ng puntod. Wala akong nalalaman tungkol dito. Ngunit, hindi rin ito dahilan para pumatay siya. Ang talino ng dila mo. Kung sakali na hintayin kong 100 tao mo, Ginoong General Yi, at inararo rin yung puntod at tinapon ng katawan mo, magagalit ka ba? Nakakagalit talaga! Nakakagalit na ilabis! Ang batang lalaking ito, paano pwede maging ganito kabaliw? Kung ang daksha ay nasa iyong kamay, paano ko makakatiyak? Pinuno, bilang isang simpleng babae, magsasalita ako. At ito ang mali sa inyo. Ano ang katayuan ni Ginoong General Yi? Ano rin ang katayuan ng batang Yeshua na ito? Isang alipin. Paano niyo may kukumpara sa dakilang general? Hindi pwede. Sino ang nagsabing siya ay alipin ng hari? Siya ay dakilang general ng hukbo ng Daksha at pangulo ng hilagang teritoryo. Si Longjun. Ang ibig sabihin ng pinuno, siya ang nagbabalik ng hangganan at nagtataguyod ng hilagang teritoryo. Siya ang bayani, si Longjun ng Daksha. Master, niloloko ka lang niya. Ginagawa niya lang ito para protektahan ang batang ito. Tumigil ka! Naunawaan ko ang prinsipyo ng pinuno. Walang biro sa salita ng pinuno. Pasensya na sa inyong pagkakahiya. Wala yun. Hindi ko inakala na si Ginoong General Yi na hindi tumitingin sa mundo nitong mga taon. Alam pa rin ang pangalan at dangal ng aming general. Ang ganitong bayani, paano hindi ko alam? Anong palagay mo ngayon, Ginoong General Yi? Dapat bang patayin si Ye Washwang at ang 3 pinuno ng Yi? Ang kasaganaan natin ngayon ay bunga ng dugo at sakripisyo ng ating mga sundalo. Ang pag-araro ng punton at pagtatapon ng katawan ni Ye Washwang na ginigising ang mga patay ay hindi tama. Ngunit, ang inararo ay puntod ng mahal sa buhay ni sundalo sa hangganan. Ang ganitong gawain ay nakakagalit. Huwag na sabihin, kahit pinatay niya si Ye Washwang, kahit lipulin ang siyam na angkan at patayin ako, karapat-dapat lang yon. Ginoong General Yi, huwag naman ganyan. Ayusin na lang ang hindi pagkakaunawaan. Hindi pwede! Maling hayaan ng bayani na mapaisulto ng walang dahilan. Ipag-uutos ko na ngayon, natanggalin ang batang yon sa talaan ng pamilyang Yi. Kahit buhay pa siya, titiyak na itutuwid ko ang kamalian ng pamilya. Ginoong General Yi, dakilangan yung dangal. Ginoong Longjun, kung ako'y nakasakit noon, ngayon, humihingi ako ng patawad. Ngayon, humihingi po ako ng patawad. Ginoong General Yi, agad po kayong tumayo. Kayo po ang nakakatanda. Paano kayo maninilbihan sa akin? Hindi ba ito nakakaalipusta sa akin? Tapos na ang pangyayaring iyon. Kung patuloy pa rin iniisip ng matanda, pagkaraan ng ilang araw, tiyak na ako iimbitahan ng ilang baso. Ngayon ay hindi uuwi hanggat hindi lasing. Tama na! Talagang napakahina ng loob niyo sa akin. Yan, ano bang pinagsasabi mo? Ma, hindi alam ng iba kung anong tunay tungkol kay Yeshwan. Hindi mo ba alam? Isa siyang ganap na palabriro. Wala siyang kwentang bilang Longjun. Xuan yan, huwag kang magsasalita ng ganyan. Hindi ako nagkakalat ng salita. Pinuno Chengwan, ikaw noon ay isa sa mga pinakararangal at hinahangaan ko. Dati kitang itinuturing bilang gabay sa aking landas. Isang ilaw na nagtataguyod sa akin. Ngunit ngayon, talagang labis ang aking pagkadismaya sa'yo. Ginoong Longjun, kayo ang aking guro. Ang lahat ng iyong tagumpay ngayon ay dahil sa inyo, Ginoong Longjun. Ngunit ngayon, para sa isang hangal na pinuno, iyong binabaliktad ang tama at mali. Kaulang galang, wala ka bang takot sa kamatayan? Yanner! Mayroon ka bang ebidensya sa sinasabi mo? Yan, Ginoong General Yi, ikaw lang ang maasahan ko ngayon. Kung ipapahayag ko ang katotohanan, tutulungan mo ba ako? Kung totoo ang iyong sinasabi, ako ay gagawa ng tama para sa iyo. Ngunit kung may kahit isang kasunungalingan ka,
Walang makakaprotekta sa'yo. Dahil kung ayaw niyong magsabi ng katotohanan, ako na magsasabi. Dati ako nakapunta sa Tenlong Estate at personal na silayan ang karangalan ni Ginoong Longjun. Sigurado ako na si Yeshwan ay hindi tunay na Longjun. Hindi ko akalaing madali lang itong makukuha. Ang tanga. Talagang iniisip niyang si ama ay Longjun. Tila tama ang desisyon ng ama na dalhin siya dito. Napakalinya ng pagpili. Yan, hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag mo. Baka nagkamali ka lang ng pagkakakita. Hindi pwede. Sigurado ako na siya nga ang Longjun. Tanging isang tanga lang ang magkakakilala ng masama bilang Longjun. Yan ay tulad mo. Walang yaka. Yan, hindi ko ayaw tulungan ka. Kung hindi, ito'y walang ebidensya. Paano kita matutulungan? Ako, Pinuno, may plano ako. Upang malaman kung siya nga ba talaga si Longjun. Pinuno, maaari mo bang subukan ng isang palo laban sa taong ito? Hindi ba't iyon na lang ang solution? Kung siya nga ang Dragon Lord, tiyak na kaya niyang tanggapin ang palo mo, Pinuno. Kung hindi siya, isang palo mo lang, Pinuno, at patay na siya. At magkakatulong pa tayo na alisin ang isang panganib sa Daksha. Mas maganda pa nga kung patayin na lang ang binata na ito sa isang palo. Mababayaran ko ng utang na dugo na para sa anak ko. Tama! General Lee, ngunit ang mga mandirigmang sarurok ng digmaan sa buong mundo, tanging Dragon Lord lamang ang may kakayahang higitan sila ng kaunti. Yeshwan, sabihin mo na lang, may lakas ka bang gawin ito? Yan, gagawin mo bang pinsala kay Yeshwan? Tingnan mo. Ang mama ko ang pinakakilala si Yeshwan. At kahit siya hindi naniniwala na ang binatang ito ay walang kwenta. Dahil nga lahat ay umabot na sa puntong ito. Yeshwan, tayo ay maghahati ng isang palo. Sige, Yeshwan, bakit hindi na lang natin itigil ito? Matagal ka nang nasa ibang bansa. At hindi mo pa naririnig ang karangalan ni General Yi. Ang ninang mo ay lumaki na nakikinig sa mga kwento tungkol sa General Yi. Kung hindi kanya pagpapatsyansyahan at hihingi ng paumanhin sa General Yi, tapos na ang usapan. huwag kang mag-alala, Ninang. Mag-iingat ako sa aking lakas. Hindi ko sasaktan si General Yi. Yeshwan, ngayong nasa puntong ito ka na, bakit ka pa nagmamayabang? Kung mabubunyag ay yung panlilin lang, tingnan natin kung sino makakaprotekta sa'yo. Talaga mo nakakalangkot para sa Dragon Lord. Chingwan, tumahimik ka. Ginoong Yi. Sige na. Yeshwan. Totoo man o hindi kang Dragon Lord, sugalin mo ang laban sa akin. Pinapayuhin kita na magbantay ka ng mabuti. Mag-focus ka ng buong lakas. Huwag kang mag-alala. Ang aming Dragon Lord ay magbibigay ng lahat ng kanyang lakas. Hindi niya kayo sasaktan. Kayabangan! Matanda man ako, naitaboy ko rin ang pinakamalakas ng aking panahon. Ginoong Yi, bagamat mahirap pakinggan ang sinabi ni Chingwan, ito'y totoo. Iginagalang kita bilang isang nakakatanda. Ikaw muna ang magsimula. Hindi mo ko dapat maliitin! Hindi naman sa ganon. Kung ako ang unang kikilos, baka ikaw ay matalo ng hindi magaling itsura. Wala kang alam, bata. Mukhang matagal na rin akong hindi kumikilos. Kaya't binabaliwala ng mundo ang aking kakayahan. Ipapakita ko sa inyo kung ano man ang ibig sabihin ng hindi pa lumuluma ang matalim na espada. Mag-iingat sa mga kasama! Chanlong, bakit ka nandito? Babae. Ang utang mo. Babayaran natin mamaya. Lolo, mag-ingat sa mga kasama. Chanlong, baka iniisip mo rin na hindi ko siya kayang labanan. Kahit siya nga ay totoong Dragon Lord, hindi naman sa ganon na hindi ko kakayanin ang isang palo niya. Lolo, hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo ba napapansin na si Yeshwan ay kamukha mo nung bata ka pa? Talagang kamukha mo siya. Sinasabi mo bang tama? Siya ang nawawalang anak ni Wanwan noon. Ang iyong apo. Talaga ba? Talaga ba? Kaya pala nung una kitang nakita, may pakiramdam akong pamilyar ka. Hindi ko akalain na siya palang anak ni yung dalawa ni Wanwan. Mabuting bata, hayaan mo si Lolo Zeng na masilayan ka ng mabuti. Ginoong Yi, kailan ko nga ba inamin sa inyo na ako isang miyembro ng Angkan ng Yi? Ito. Yeshwan, alam kong may hindi pagkakaintindihan ka sa akin. Lahat ng yun ay maaari ko ipaliwanag sa iyo. Ngunit ang lolo mo, hindi mo kailan gumawa ng kahit anong mali sa iyo. Matapos kang mawala, hinanap ka niya sa buong mundo ng 3 taon. Bata, pinalampas kita sa maraming paghihirap nitong mga taon. Sumama ka sa akin pabalik sa Angkan ng Yi. Agad akong mag-uutos sa iyong ama na ipasa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng Angkan ng Yi. Ano sa tingin mo? Huwag mong kalimutan, Lolo. Na si Woshang ay namatay sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng sariling kapatid. Ganitong tao, paano karapat-dapat maging pinuno ng Angkan Yi? Babae ka? Huwag mong akalain na hindi ko alam na ikaw ang nag-udyok kay Wushuang na hanapin si Yeshwan. Naibahagi na sa akin ito ni Wan Chiu ang mga naglaang mangyayari. Ma, ikaw nang palita kay Ginoong Yi?
Alam mo na ang totoong pagkakakilala ni Yeshwan? Siya pala ang tunay na pinakabatang pinuno ng Angkangyi. Tama. Hindi ko lang sinasabi sa inyo ang totoong pagkakakilala ni Yeshwan. Dahil may sarili akong dahilan. Ayokong bumalik siya sa Angkangyi at maranasan ang buhay ng panlilinlang at pagtataksil. Higit sa lahat, ayokong mabuhay siya sa galit magpakailanman. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay lalong lumala. Wala na talaga akong magawa. Kaya sinabi ko ang buong katotohanan sa ama ni Yeshwan. Chanlong, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa batang ito. Ngayon ko na lang nakita ng malinaw na mahigit 10 taon ng pagsama ko sa'yo. Sa paningin mo ba, wala pa itong kahit anong halaga? Sa paningin mo, si Woshuang ay hindi kailanman magkapapantay sa anak mo sa babaeng yon. Tama na! Ang sinapit ni Wushu ngayon ay dahil lahat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagpapatayan ng dalawang magkakapatid. Simula ngayon, lahat ng bagay tungkol sa Angkangyi ay bawal kang makialam. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa mo. Talagang napakawalang awa mo. Yeshwan, sa ginawa ko bang ito? Nabawasan na bang galit mo? Kung hindi, sabihin mo lang. Susundin ko ang gusto mo. Nawala ang galit? Pwede naman. Basta patayin mo siya. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Yeshwan, hindi naman pwede yun. Maghanap ka na lang ng iba. Puro ka na lang salita. Sige, kung ayaw mo siyang patayin, ako na mismong gagawa para ipaghaginti ang aking ina. Yeshwan, ano ang sinabi mo kanina? Siya ang pumatay sa iyong ina? Qingwan, sabihin mo sa kanya ang lahat ng nalaman mo. Opo, mahal na pinuno. 18 taon na nakalipas ang mag-amang Zhao upang makuha ang Angkangyi. Sadyang lumapit kay Yi Chanlong. Matapos mabuntis si Consort Zhao kay Yi Wushuang, paulit-ulit siyang kumilos laban sa asawa ng pinuno ng Angkangyi noon na si Zhu Wanwan na siyang ina niyo, mahal na pinuno. Matapos magtagisan ng talino at lakas ang inyong ina at si Consort Zhao sa loob ng 1 taon upang maprotektahan kayo, wala siyang nagawa kundi humingi ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan na si Chen Wanchu at ipinadala kayo sa Angkangyi. Ngunit hindi nila inaakala na ang mag-amang Zhao ay hindi pati bata ay palalampasin. 800 li ang habulan para patayin kayo kung hindi dahil sa pamilyang Xuan noon. Malamang ay namatay na kayo ron, mahal na pinuno. Ang mga sumusunod na pangyayari ay alam na ng lahat. Ginamit ni Consort Zhao ang pagiging pabaya at matagumpay na nilason si Zhu Wanwan. Totoo bang lahat ng sinabi mo? Sa tingin mo ba ay may dahilan ako magsinungaling sa'yo? Sa lahat ng panahong ito, akala ko'y aksidente lamang ang pagkamatay ni Wanwan. Pero hindi ko akalaing ikaw pala ang may kagagawa nito. Talagang napakalupit ng puso mo! Chanlong, hindi ako ganong tao. Oo, may bakay ako nang una kita lapitan. Pero kalaunan, tunay kitang minahal. Ang pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon ay hindi peke. Ngunit pinatay mo pa rin si Wanwan. Muntik mo pang napatay si Yeshwan, pati ang amay ni Yeshwan ay nadamay. At ginawa mong pilay si Wancho at habang buhay na hindi makatayo. Sa dami ng taong nasaktan mo, paano mo nagawang maging ganun kalupit? Chanlong, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo ako. Yeshwan, ako may kasalanan sa'yo. Kung nais mo maghiganti, gawin mo na. Hindi kita pipigilan. Naisip mo na ba na darating ka sa ganitong wakas? Lintik na bata. Kung papatayin mo ako o parurusahan, bahala ka na. Huwag mong isipin na panalo ka na. Kapag ganap na natamo ng ama ko ang kanyang kapangyarihan, tiyak na hahanapin ka niya upang magigante. Puro yabang. Ganyan din ang sinabi ni Ye Wushuang bago siya mamatay. Ngunit ano nangyari? Kayong dalawa ay nahulog sa aking kamay. Ikaw? Dumating na ang oras mo. Ihahatid na kita sa kabilang buhay. Ama, iligtas mo ako! Sino ang hamak na ito na nagtatago at nagkukubli sa harap ng hirinal na ito? Mamatay ka na! Hindi maganda. May malakas na kalaban. Kayong mga langgam, wala akong oras makipaglaro sa inyo. Kapag natamo ko na ang aking banal na kapangyarihan, yun ang magiging katapusan ninyong lahat. Iligtas ang pinuno! Guro, hintayin mo ako! Iiwan mo na ba ang alagad mo? Napaka-bobo mo talaga! Nakalimutan kong sabihin sa'yo, hindi ako ang Dragon Lord ng Daksha at hindi rin ako ang inyong guro! Hindi siyang Dragon Lord. Niloko ako. Niloko na naman ako. Paano ako naging ganito? Xuan Yan alam mo bang yung kasalanan? Alam kong aking kasalanan.
Nakipagsabuatan ka sa mga traidor at inusig ang mga tapat na lingkod. May balak pang magtaksil sa bayan. Kahit patayin kita ng sarili ko, wala ni isa ang maglalakas loob na punahin ako. Mahal na pinuno ng bansa! Tumahimik ka! Mahal na pinuno! Si Yanner, ipansamantalang nalinlang lamang ng mga traidor. Hindi niya tunay na itinaksil ang hari o ang daksya. Pinatawad siya ng hari dahil bata pa at walang alam. Pinabuksan mo ang puso mo at hindi mo pinatay siya. Ako, ang matandang alipin, handang mamatay sa halip niya. Mahal na pinuno, pakiusap, tignan niyo sa akin. At patawarin si Yanner. Sige. Ngayong araw ay pinatawad ko na kayo. Ngunit, ang parusang buhay ay hindi mo matatakasan. Nung nakaraang mga araw, ang mga barbarong hilaga ay nagsumiti ng pagsuko. At bukas ay pupunta sila sa Longcheng upang mag-aral. Bilang bituin ng daksya, ikaw ay mag-aasikaso sa mga sugo. Huwag kang maging pabaya. Salamat biyaya ng pinuno. Tiyak na hindi ko palalampasin ang misyon. Tumayo ka na. Mahal na pinuno, mahiling pa ako. Maaari bang makita ko ang tunay na mukha ng Dragon Lord? Ayaw ko nang magkamali sa tao muli. Hindi ka pa karapat-dapat. Ang ibig sabihin ni Chengwan ay parehong ibig sabihin ko. Hindi pinapayagan ng pinuno na lumabas ang Dragon Lord. Ibig bang panatilihin ang kasinungalingang siya ang Dragon Lord? Dahil kung lalabas ang tunay na Dragon Lord, ang kasinungalingang si Yeshua ng Dragon Lord ay masisira. Tanga ka! Pagtutol sa banal na kalooban ay malaking kasalanan. Xuan Yan'er, sinabi ko na. Siya ang Dragon Lord. Kung siya nga ang Dragon Lord, bakit hindi niya tinaboy ang maskadong tao nang lumitaw ito? Sinong nagsabi sa'yo na hindi ako kumilos? Akala mo ba bulag kami? Kanina. Si Ginoong Yi ang talaga na siya nagtaboy sa kanya. Hindi kaya ang tumulong sa akin kanina ay si Yeshwan? Xuan Yan'er, binabalaan kita. Huwag mo nang gamitin ang kamangmangan mo upang questionin ang kakayahan ng Dragon Lord. Kung hindi, ay kailangan kong bawiin ang iyong titulong bituin ng General. Alam ko na ang aking pagkakamali. Itigilan natin ang gulo ngayon. Umalis na kayo. Mahal na pinuno, mahiling po ako. Ano? Pakiusap, mahal na pinuno. Ibalik ang aking anak na si Yeshwan upang pamahalaan ang posisyon ng batang pinuno ng pamilyang Yi. Ang biktima na ito ay talagang maswerte. Hindi ako sang-ayon. Lolo, hindi mo ba gusto na bumalik si Yeshwan? Bakit? Hay, matapos kong pag-isipan, paano makakatanggap ng dugo ang kapatid ang batang pinuno ng pamilyang Yi sa kanyang mga kamay? Hindi pwede si Yeshwan ang batang pinuno ng pamilyang Yi. Ngunit lolo, tapos na! Desisyon ko na ang bagay na ito. Mahal na pinuno, may kailangan pa akong gawin. Magpapaalam muna ako. Lolo! Lolo! Bakit kanina hindi mo pinabalik si Yeshwan? At baka masyado tayo ng madali. Wala pa akong sinasabing ilang salita kay Yeshwan. Kung bumalik si Yeshwan, tiyak na haharapin niya ang mag-amang Zhao. Ang lakas ng maskadong tao ay nakakatakot. Hindi ko rin kayang labanan siya. Baka siya nga ang pinakatanyag ng pinakamakapangyarihang tao. Tama! At nararamdaman ko rin na malapit na siyang lumampas sa limitasyon. Kapag nagtagumpay siya, ang daksya ay muling dumaranas ng malupit na labanan. Bilang nangunguna sa apat na sinaunang pamilya, ang pamilyang Ye ay natural na nasa unahan. Kaya, iwan si Yeshua sa labas upang maprotektahan siya. Mabuti, naiintindihan ko na. Ama, bakit kanina hindi mo pinatay lahat ng yon? Para sabay nilang kasama sa pagkamatay ni Washwang. May isang malakas na tao kanina, kaya hindi pa tama kumilos. Ngunit huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang galit kay Wushuang. Nahanap ko na ang susi sa kanyang tagumpay. Kapag nakamit ko na ang aking pinakamatas na kakayahan, ang pagpatay sa kanila ay magiging napakadali. Magaling. Ngayon, makakabawi na ako para sa aking anak. Hindi ko maintindihan bakit ang mahal na pinuno kailangan pa talaga itong pasawin na tulungan ako. Mamaya, darating naman sa hero mula sa Bita. Huwag kang mabigo sa akin.
Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang baguhin ang opinyon ng pinuno sa akin. Huwag kang mag-alala, Yanar. Sa misyon na ito, tiyak na matatapos mo ito na maayos. Huwag ka lang maging pabigat sa akin. Dumarating na ang mensahero ng beta! Dito! Dito! Maligayang pagdating sa aming mga bisita mula sa malayo. Ako si Shwanyaner, bituin ng Hinirelang Daksha at tinutusan ng pinuno na salubungin kayo. Handa na ang sasakyan. Tayo na po. Ito ba ang paraan ng Daksha sa pag-aasikaso ng bisita? 2 tao lang ang sumalubong sa amin? Alam mo ba kung sino ang dinala namin mula sa bita? Alam mo ba? Ito ay ang mataas na prinsipe ng beta, ang kamahalan. At siya rin ang magiging susunod na tagapagmana ng trono. Kaya pala, siya ang kagalang-galang na prinsipe. Maligayang pagdating. Ngayon, alam niyo na siya ang kagalang-galang na prinsipe. Bakit hindi niyo agad ayusin ang mga paghahanda? Hindi ba? Talaga bang ipapaupo niyo ang aming prinsipe sa kotseng ito? Alam ko, kapag ang Dragon Lord na Daksha ay lalabas, may 3,000 Dragon Guards na gumagabay at 4 na mandirigmang Diyos na nagbabantay. Hindi rin mataas ang inihingi ng aming prinsipe. Sundin na lang ang inyong Dragon Lord na pamantayan, pero doble lang ang sukatan. Maliit na barbarong bansa. Ang dami niyong hinihingi. Anong klaseng bagay ito? Ang Daksha ay palaging ganito, baka walang hiya? Hindi. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw rin ang taga-Daksha, hindi ba? Pero ako ay iba sa mga bababang uri ng tulad niyo. Ako ay may green card. Ang yabang at ang adik sa banyaga. Prinsipe, tingnan mo sila. Kailangan mo talagang gumawa ng aksyon para sa akin. Ngayon ako bilang isang prinsipe ay labis na nagdududa sa sinseridad ng Daksha. Kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong ugali, kapag nakauwi ako sa beta, di ako sasabihin ko lahat na nangyari ngayon sa aking amang hari. Pasensya na po. Kagalang-galang na prinsipe. Pakiramdam po ay kalmahin muna. Hindi ko po alam kanina na ang isa sa mga mensahero na darating ngayon ay kasing kagalang-galang niyo. Agad ko pang hihingin ang pahintulot mula sa hari upang ihanda ang seremonya para sa pagdating ng prinsipe ng beta. Ayos na ito. Mukhang may mga taong may pag-unawa pa rin sa Daksha. Bilisan mo na. Huwag hayaang maghintay ang aming prinsipe. Opo. Kapag ipinakita ko ang aking pagkakakilanlan, maaari na silang sumuko. Isang natalong bansa lang, ang dami niyong reklamo. Huwag niyong kalimutan, hindi naman kami humingi sa inyo. Kung ayaw niyo, bumalik na lang kayo sa beta. Yeshwan, ginagawa mo ba ito para sadyang pahiyain ako? Hindi pa pwedeng hayaan akong tapusin ang misyon na ito? Pwede ba? Ito ay tungkol sa dangal ng Daksha. Walang palusot. Ikaw! Tapos na yung satsat. Pumunta ka na at magmaneho. Gusto nilang umalis, edi umalis. Yeshwan, ang ginagawa mo, maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng 2 bansa. Sa diplomasya, walang maliit na bagay. Kung magsimula itong digmaan, kapag pinarusahan ka ng pinuno, kahit sikat ka ngayon, hindi mo kakayaning lampasan yon. Kung hindi ka susunod sa akin ngayon, maniniwala ka ba kung agad kong sisisihin ka? Ikaw? Sige. Okay, magmamaneho na ako. Kung pinarusahan tayo ng pinuno, sasagutin mo mga kahihinatnan. Maghihintay lang ako sa inyo na 10 segundo. Kung hindi kayo sasakay, aalis kami. Putang inang mga dalaw na unggoy! Nilait mo pa ako? Ang aking katauhan ay napakataas ng dangal at ilalaro mo sa akin ng isang basurang sasakyan? Kagalang-galang na prinsipe, baka pwede niyo munang pakalmahin ang sarili niyo. Magkasundo muna tayo ngayon. Pagkatapos makita natin ang pinuno, maayos nating tatanungin siya. Pagdating sa pagtanggap sa bisita sa oras na yon, tiyak na pipilitin natin silang lumuhod at humingi ng paumanhin sa atin. Ang Guest Immortal Restaurant dito sa Daksha ay kilala bilang pinakamahusay sa buong kaharian. Bawat kusinero rito ay dating naghain sa palasyo bilang royal chef. At ang inihain ko sa inyo ngayon ay ang pinakasikat na putahe ng restaurant. Sabi ng tula, kapag may amoy na pagkain, kahit ang Buddha ay lulundag sa pader. At ito mismo ang tinutukoy ng putaheng ito. Ang Buddha jumps over the wall ay kilala rin bilang puti ng buhay at haba. Ang pinagsama-sama sa isang palayok, pinagsasama ang lasa. Ngunit nananatili pa rin ang bawat kakaibang lasa. Malakas ang aroma, pero hindi nakakasawa. Isang perpektong kombinasyon ng lasa at texture. Anong kalokohan ito? Para ba ito sa mga baboy? Akala mo ba pwede mo kaming lokohin sa prinsipe namin gamit ang inyong pagkain? Gusto mo ba siyang patayin gamit nito? Hindi pwede.
Wala namang problema. Iniisip mo ba na niloloko kita? Ngayon, ang prinsipe ay labis na nag-alilangan sa sinseridad ng Daksha. Pagbalik ko sa beta, tiyak ko isasabi ko sa aking ama ang lahat. Patawad po, kagalang-galang na prinsipe. Baka ang nakaraang pagkain ay hindi umayon sa iyong palasa. Baka pwede niyo rin subukan ng iba. Kahit mga baboy at aso ay hindi kakain ito. Paano niyo napakain sa isang hari? Dali niyo sa akin ang pinuno. Gusto ko malaman kung gusto niyo pa bang ipagpatuloy ang digmaan. Sige, kunin niyo na.